overthinker into overcomer. Isa sa mga bagay na nakapagpapigil sa atin, sa ating pagpapasalamat, doon po tayo magpapaikot-ikot ngayong araw no, sa pagpapasalamat po. Napakahalaga na kung minsan sobra-sobra yung ating pag-iisip, pero may tinuturo ang Biblia na kung saan, kung paano natin malalabanan. O may iwasan yung sobrang pag-iisip na kung saan hindi na natin nakikita yung kabutihan ng Diyos. Amen po ba? Yan yung mga bagay na kung saan nagpipigil sa atin para makapagpuri sa Panginoon. Ang ating teksto po ngayong araw ay manggagaling sa Philippians 4:6-7 o Pilipos chapter 4 verse 6-7. Basahin ko na lang po sa NIV version po muna. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God, and the peace of God which transcends all understanding will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Sa MBB version po, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Pero bago po tayo magpatuloy po dun sa ating teksto po ngayong araw, ay alamin po muna natin kung bakit ba tayo nahihirapang magpasalamat sa Diyos. Meron po tinatawag na thieves of gratefulness. Thieves po, ibig sabihin magnanakaw ng ating kasiyahan. Pagnanakaw ng ating thankfulness. Pagnanakaw na kung saan yung mga positibong bagay na dapat nating nararamdaman. Ano po ba yung mga manakaw na yun? No? Bago po tayo magpatuloy. Una, na kung saan, kung bakit di tayo nagiging grateful, unang-una ay pagiging envy. Ano po ba yun? Yung nainggit tayo. Paano po yun, Kuya Kim? Kuya Kim, ano na? Ayan po, ano po ba yung nagiging dahilan nun, no? Unang-una, halimbawa, kumakain ka, browse ka sa Facebook, habang kumakain ka, nakita mo yung classmate mo dati, kumakain sa Starbucks, doon siya nag-almusal, Starbucks Singapore. Tapos nananghalian siya sa Australia, ayan po, pagbigyan natin yung Australia. Tapos balik po siya ng Japan, doon po siya na kumain muna ng sushi. Tapos back to the Philippines, nagpahinga siya sa Manila Hotel. Tapos ikaw, kumain ka sa Lugawan, sakay-sakay ng e-trike. Tatlo gulong, na kung saan laging binubusinahan, no? Bago daw pong hari ng daan, di po biro lang, palagi po ako nasa gilid. Gilid ng gitna, di po biro lang po. Ayan po, kung minsan na ikukumpara natin yung buhay natin sa iba, tama po ba? At marami pang pagkakataon na kung saan nananakaw yung ating kasiyahan. Di ba po? Ako po, nakikikwento ko po sa inyo na buhay po ako nung college time ko, puro lugaw. Kaya po yung grades ko, panlugaw din. Po. Pero ganun pa man po, no? Mabuti po ang Diyos. Kasi kung halimbawa ikukumpara yung mga bagay na nangyayari sa buhay ng iba sa buhay mo, ay mahihirapan ka magpasalamat. And it tends to be for you to be anxious. O mag-isip na mag-isip. At mahihirapan ka na alamin kung paano ka mapagpasalamat sa ating Panginoon. Sabi ng medical news today, ang pagiging anxious daw o pagkakaroon ng anxiety ay normal sa tao. Amen po ba? Normal po sa atin yan na kung minsan nakakaranas po tayo ng stress, nakakaranas po tayo ng mga negative emotions, at hindi po natin yan maitatanggi. Lagi nga po namin yung pinag-uusapan, lalo ng pandemic time, nung online class lang. Laging puro mental health. Yun lagi pinag-uusapan, pero yung pinag-uusapan yun, trabaho po sa amin. Kaya yung mental health din namin, hindi rin nag-grow. Pero mabuti po ang Diyos. Lagi po doon tayo babalik. Mabuti po ang Diyos. Na kung saan, yung ating mga negative feelings ay normal nating nararanasan, pero hindi normal na mananatili po tayo doon. Sunod po. Kung minsan, kaya rin tayo, hindi rin tayo nakakapagpasalamat sa Diyos, nagkakaroon tayo ng fatigue o pagod. Sabi sa social economic psychology mo, yung sa mental health,
Kung minsan ang mga tao nagkakaroon ng compassionate fatigue. Ano yung compassionate fatigue, kuya? Yung compassionate fatigue, yung napagod ka na sa kakatulong sa kapwa mo. Nakakaranas nito yung mga taong tumutulong siyempre sa pamilya, tumutulong sa kapwa niya, tumutulong kung kanino mang tao. Kung minsan, sila naman din napapagod, napapatig din sila, pero masasabi ko lang kapatid, kung yan yung ginagawa mo ay nasa mabuti kang landasin mo. Yung pagtulong sa iyong pamilya, pagtulong sa iyong mga minamahal. Pero kung minsan, huwag din natin kalimutan na mahalin natin yung ating sarili. At huwag natin pabayaan yung mga iba't ibang aspeto ng ating buhay. Sunod ay pagiging materialistic. Ano po yung pagiging materialistic? Ako, may lalabas na naman ang iPhone 15 Pro Max pero Type-C na. Yun lang yung binago ng Apple. Yun lang naman po, di ba? Mas lumabo pa nga yung camera pag pinumpara sa iPhone 14 Pro Max. Eh. Sorry po, yung mga ano, no. Halimbawa, yung pagiging materialistic, yung gusto mo yung nilaga kompleto, merong kangkong. May nagtaka. Sabi ni AJ, nilaga may kangkong. Bakit? Ganun yung nilaga sa amin. De, biro lang na. Halimbawa, yung mga materialistic na bagay, gusto mo ganito, gusto mo ganyan. Gusto mo, bawat araw may bago kang damit, branded, no? Mapoprostrate ka rin kapag ganun lagi yung ating buhay, no? Sunod ay pagiging masyadong narcissistic, no? Yung sobrang pagmamahal naman to sa sarili. Minsan yan din yung mga kala mo, kaya mo na, sobrang pagtingin sa ating sarili ay nagdudulot din ng di tayo makapagpasalamat sa ating Panginoong Jesus. At pinakahuli ay yung cynicism po, no? Ano naman po yun? Yung pag-iisip, minsan may pagkaganto po ako na hindi magiging maayos ang isang bagay, kagaya na matitikman niya mamaya. Pero ganun pa man, masarap pa rin naman yun. Dahil made with love yan, di ba, mahal? No? Kagaya nga nun, no? Lagi nag-iisip na, hindi ito magiging maganda. Hindi magiging maganda yung kalalabasan nito. Laging ganon. May mga taong ganong, laging ganon, no? Tuwing may ginagawa, laging parang hindi naman magiging maganda yung mangyayari. Parang negative naman yung mangyayari. Yun yung mga nagiging dahilan kung minsan tayo ay nagkakaroon ng ungrateful heart, no? Paano naman po tayo, ano naman po yung pwede natin gawin? Una naman po dyan, syempre yung mag-self-reflect po tayo. No? Lagi naman po self-reflection eh. Pero kung meron kang kaibigan na mapagkakatiwalaan, asawa mo, tanungin mo kung anong pwede mong gawin. Kasi yung mga bagay na, sabi doon sa looking glass self, minsan hindi natin nakikita yung, hindi tayo nakapag-reflect sa ating sarili. Kailangan natin ng isang tao para malaman kung ano yung mali sa atin. Kaya nga nandyan yung ating pastor, mentor, leader, na kung saan makapagpayo sa atin kung ano ba yung mga bagay na dapat natin gawin. Hindi para i-bash ka o pagsabihan ka ng masasakit na salita o di kaya itchy ka yung o chismis yung mga pinagdaraanan mo. Hindi po ganun, no? Nakakatulong din po itong self-reflection. Ano po ba yung mararanasan natin kapag tayo ay grateful sa mga bagay? Unad nga po dyan ay, syempre it promotes joy. Ito yung higit sa lahat ng kasiyahan na nararanasan po natin. No? Sunod, medyo, ano pa lang po ito, umpisa pa lang po. Ano po ito 60 slides po ito. Nasa pangalawa pa lang po ako. Ayun po. Pangalawa po ay sense of life satisfaction. Kumbaga, kahit nalugaw kinakain mo masarap. No? Na kahit na repeat after me, yung ulam nyo ng tanghalian, inulam nyo ng gabi, ay okay din. Masaya pa rin. Kahit na ganito lang yung, di ba, paulit-ulit yung sinusuot mo, okay lang din. Baon mo, paulit-ulit lang, okay lang din. Araw-araw show, may rice, okay lang din. Damihan lang ng tubig. Baka naman magka-UTI, no? Pero ganun pa man, no, masaya ka pa rin. May life satisfaction. Mayroon, sabi dun sa problems ng ethics. Sabi, ang daming mga philosophers na nagsasabi kung paano magkakaroon ng magandang buhay o paano tayo masasatisfy yung buhay natin. Dami. Kailangan mayaman ka, kailangan sikat ka, kailangan meron kang ganitong mga bagay. Yun yung sinasabi ng mga philosophers para magkaroon ka ng life satisfaction. Pero hindi ganun yung tinuturo ng Biblia. Sunod,
At ang pinakahuli po doon, no, sa umpisa po natin, focus po tayo. Focus po tayo kapag grateful tayo. Focus tayo sa dapat nating malaman. Focus tayo sa ating ginagawa. Focus tayo sa pang-araw-araw nating buhay. At simulan na po natin, no? Nakakainip po ba yun dito? Ayun nga po, doon sa Pilipos 4, 6-7, medyo hinalight ko lang po dito. Wala na po ang presentation, medyo siloso po ako eh. Ayoko po nang tumitingin pa sa TV. Ayan, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Basahin ko lang po ulit. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Highlight po muna natin na huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Ito yung mga bagay na kung saan, kagaya nga ng ating pinag-usapan no, kanina, no, yung umpisa po natin. Ito po yung mga lumalakaw ng ating kasiyahan at pagiging galak sa pagpupuri sa Diyos. Yung pagiging balisa o pag-iisip ng mga bagay na hindi natin kontrolado. Ito yung pinaka-example po, no? Alam niyo po dun sa workplace ko po, yung mga co-teachers ko po. Halimbawa, may papagawang bago. Ako ng reaction ng mga teacher, ano nang gagawin natin dyan? Bakit ano na naman yan? Dagdag trabaho na naman yan. Ba't di natin tinuro muna yan? Dagdag trabaho lang yan, hindi ko alam gawin yan. Nababalisa ka agad. Kasi, tama naman, bago sa mata namin, di rin namin alam, di rin itinuro, pero ibinigay, tapos ibibigay mo sa mga bata. Nakakabalisa. Ang prior na, ang unang reaction ko pag may ganun, huwag mag-alala dyan. Ano po ba dapat gawin? Ipapasa na po ba yan? Di pa naman, Kim. Dahil kung pag-aralan po muna natin. Kasi pagka halimbawa, sorry po pero kapag halimbawa nagkasama-sama po talaga, kadalasan hindi ko nababanggitin kung anong gender. Pero pag nagkasama-sama talaga, parang mas malaki pa yung problema. Kaya aawatin ko na lang. Kaya napakahalaga na na dito na muna tayo, isababi muna natin yan. Huwag muna kayo mabalisa, huwag muna kayo mag-isip ng mga bagay na yan. Isababi nyo muna yan, magturo muna kayo. Pag-aralan ko muna. Pag-aralan muna natin. Kumbaga, napakahirap kasi na dahil merong isang dumating sa buhay natin, nababalisa na tayo. Kapag halimbawa, dumating na si Aling Judith, yan, napakahirap niyan. Nababalisa na tayo dyan. Sino si Aling Judith? Judith ng tubig, Judith ng ilaw, Judith ng internet. Ano pa ba yung mga may Judith? Halimbawa, kung nandiyan na si sino po? Judith ng 5-6. Ayan, renta ng bahay. Yun po pala, nakalimutan ko. Parang di po ako nagbabayad ng renta. No? Pero renta ng bahay, yan yung mga Judiths natin eh. Ano po ba yung mga natin, halimbawa, yung pag dumating na si, tawag na, hindi kasi Bombay, ayaw nila ng Bombay, nakalimutan ko na kung ano dapat itawag sa kanila. Pero yan, halimbawa, dumating si Bombay, yan na, naniningil na, si 5-6, diba? Yung mga finances natin na nagbibigay sa atin ng kabalisaan. Di sa atin na nagpapatulog. Parang ginigising ka na yan kapag dumating na yung 14. Ako, kuryente. Dumating yung 21, ay na yung tubig. Pero ganun pa man po, no, kung saan, ito yung mga bagay na nagbibigay sa atin ng kabalisaan. Sunod, pangarap natin kung minsan. Na halimbawa, napoprostrate tayo kapag ang tagal-tagal dumating, hindi natin maabot-abot. Meron tayong mga bagay na gustong gawin na nagbibigay sa atin ng kabalisaan. Sunod yung business natin. Paano natin mapag-grow, paano natin mapapalago, paano tayo magiging multi-millionaire, kagaya ng nagtitinda ng kangkong chips. Yan, na sa murang edad niya, di daw mahalaga ang edukasyon. Mga kabataan, iwasan niyo yung taong yun. Sorry po. Pero hindi magandang inspirasyon yun. Kung meron kayong pagkakataon na makapag-aral at pinag-aral kayo na magulang nyo, mag-aral kayo. Para may option to kayo. Kung makapag-businessman kayo at lumago, di may option 1 kayo. At nawala yung business ninyo, may option to kayo, nakapag-aral kayo. Lalo na sa panahon ngayon, napakahirap maghanap ng trabaho na hindi tapos sa pag-aaral. Kaya, mag-ingat din tayo sa mga nakikita natin. Segue na po yun. Sunod ay, kapag halimbawa, ito yung mga kadalasan nagbibigay sa akin ng kabalisaan. Halimbawa, isa kay Johnny, kaya kay Amila may sakit. Hindi na ako niyang pakali. Talagang nag-iisip na kagad ako ano mangyayari. Minsan medyo guilty rin po ako dito, no?
Kaya nai-share ko po sa inyo at hindi po ako mahihiya. Bilang isang padre de pamilya, syempre, nag-iisip ka ano bang pwedeng mangyari, ano dapat kong gawin. Pero napakahalaga na pinapaalala sa akin ng Panginoon, manalangin ka muna bago ka gumawa ng anumang mga bagay. Kasi yung kabutihan ng Diyos is sa lahat kami. At alam niya ang lahat ng nangyayari. Sunod. Sabi dito sunod yung salitang sa halip. Medyo diinan lang natin yung sa halip. Merong choice, merong option sa gitna ng struggle natin, meron tayong pwedeng gawin. Yun yung pinakamaganda kapag tayo nananampalataya sa Diyos. Meron tayong pwedeng gawin. Meron tayong pwedeng piliin. Sa halip. Ito na po yung sunod nun. Hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan. Ulitin ko lang po, pagdiinan ko ng pansin. Hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan. Napakahalaga po dito, no? Lahat ng kailangan natin, hindi po gusto Lord, gusto ko po ng iPhone 15 Pro Max, 1 terabyte fully paid. Hindi po yan kailangan Yun po ay mga kagustuhan na lang po, once na lang po natin yan. Lord, gusto ko yung yung magandang damit. Yung galing ng H&M, yung sinuot ni Nadine Lustre. Yung mga ganun gusto kong dress, mga damit. Magbibigay, hindi po yan hindi po siya kailangan. Ano po ba yung mga pangangailangan natin? Yung ating makakain sa pang-araw-araw, yung mga pagtawid ng ating pangangailangan, at kung mabless man tayo, magkaroon man tayo ng sobra-sobra, ay ipagpasalamat pa rin natin sa ating Diyos. At ito yung hamon sa atin Kapag nasa gitna tayo ng unos, nasa gitna tayo ng bagyo ng buhay natin, kung paano tayo makapagpasalamat pa rin sa ating Panginoong Hesus. Kung hihingin ba natin yung sarili nating kakayanan o hihingin na tayo sa Diyos ng pwede niyang gawin sa buhay natin. At sa gitna ng unos, bagyo ng ating buhay, napakadaling tumawag sa Diyos. Kasi unang-una natin siya maiisip Ang pinaka-challenge natin dyan sa gitna ng pagpapala, kung paano ka magpapasalamat sa Diyos. Yun yung pinakamalaking tanong sa atin Kasi kung minsan kapag tayo pinagpapala, nakakalimutan natin ang Diyos. Nauhuli na natin siyang pagpasalamatan. Kung halimbawa naubos na natin yung bonus natin, tsaka tayo nagpasalamat kay Lord, yung hindi natanggap muna natin, nagpasalamat tayo sa Diyos, tsaka tayo. Kung kailan ubos na, kung kailan wala ka nang maibibigay, ay tsaka ka magpasalamat. Di ba po? Relate po ba? Sana wala nakaka-relate sa ganun. Pero ganun pa man po. Napakahalaga na sa lahat ng pagkakataon, financial man yan, spiritual na buhay man yan, pagdating sa pamilya, karamdaman man yan, ihingi natin sa Diyos. At ang Diyos ang bahalang gumalaw sa buhay natin. At ang Diyos ang bahalang magbigay sa atin. Sapagkat anumang mga bagay na nangyari sa ating mundo ay kontrolado ng Diyos. At wala tayong magagawa kung ano yung ninanais ng Diyos. Kung maalala natin yung sovereignty of God. Ang Diyos ay kumikilos sa lahat ng bagay. Mula sa past natin, sa present natin, hanggang sa future, kaya niyang kontrolin niya. Depende na lamang kung paano natin lalakaran yung buhay na ibinigay niya sa atin. Pero hindi ginusto ng Diyos na mabuhay tayo sa anumang estado na hindi natin nananais. Alam ko at alam ng Diyos na iaahon ka sa anuman yung mga bagay na pinagdaraanan mo ngayon. Hindi lang naman lagi sa finances Ano man yung mga pinagdaraanan natin ngayon, ay kayang iahon tayo ng Diyos sa mga bagay na yan. Sapagkat mabuti ang Diyos. Sabi dito sa Philippians 4:19 sa NIV version po muna, "And my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus." Sa MBB po, "At buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus." Kaya nga as we pray, lagi natin kinikilala ang God the Father and also ay pag-connect tayo kay Christ Jesus. Yun nga yung pinadali niya na nga yung communication natin, di ba? Kung babalikan po muna natin sa New Testament nangyari po yun. Kaya nga po dumating ang ating Panginoong Hesus, namatay siya sa krus ng Kalbaryo at nabuhay muli
para magkaroon ng one-way communication na lang po. No? Pinadali na, hindi mo na kailangan pumunta pa ng, ng tabernakulo, mag-aalay ka ng mga hayo para makipag-usap lang sa Diyos. Tapos kapag nagkasala ka, buhay ka agad ng kapalit. Hindi ngayon eh. Dahil sa pagliligtas ng ating Panginoong Hesus, ito rin ay isang bagay na pagpapasalamat natin dahil sa dakilang paggawa ng ating Panginoong Hesus ay nagkaroon tayo ng pagkakataon na makapagpuri sa Kanya, makipag-usap sa Kanya, at higit sa lahat, humingi ng kapatawaran sa mga kasalanan na ating ginagawa. Kaya hindi, sabi nga po, di ba, sa Matthew, no, ang kapalit ng kasalanan ay kamatayan. Pero, gano'n na lamang yung pag-ibig ng Diyos, yung buhay niya, ibinigay niya. Gano'n kabuti ang ating Panginoong Hesus. Siya yung nagbigay sa atin ng katubusan para sa ating mga kasalanan. Kung halimbawa man po, no, para mas mabigyan pa ng diin po ito, yung hingin ng ating pangangailangan, kung babalikan po natin doon sa Matthew 6:25 po, no. Tukol po ito, highlights ko na lang po, medyo mahaba po eh. Highlights ko na lang po, pero ang summary po nitong verse po na ito, yung Matthew 6:25 to 31. Ikinumpara tayo sa ibon. Di ba po, ang ibon ay nabubuhay, di naman sila nagtatanim, di sila nagtatrabaho, pero patuloy silang nabubuhay. Huwag tayo mabalisa sa ating susuotin. O maaring, huwag tayo mabalisa sa mga bagay na wala tayo. Huwag tayo mabalisa sa mga bagay na hinahangad natin, sapagkat yan ay mga bagay na bonus na lamang kumakamtan natin. Yan ay mga dagdag na lamang sa atin. Ngunit, huwag magbigay ito ng kabalisahan. Sabi nga dito, ngunit pinapakain sila ng inyong Ama na nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa sa mga ibon? Mas mahalaga po ba ang ibon kaysa sa buhay natin mga tao? Mas mahalaga po tayo. Kahit saan mang aspeto, maging sa siyensya o maging sa pananampalataya natin, tayo ang pinakamahalagang nilikha ng ating Panginoong Hesus. Kaya, dapat higit sa lahat, malaman natin at intindihin natin, isa puso natin, isa isip natin na mahal tayo ng ating Panginoon at hindi niya tayo pababayaan kailanman. At huwag tayo maging doubtful sa anumang mga bagay na nangyayari o mangyayari pa sa buhay natin. Kasi kung minsan kapag meron tayong nararanasan, na-anxious na tayo, nagbabalisa na tayo, kumbaga, dire-diretso na yung domino effect na kung saan dahil nababalisa ka, unti-unti, nagda-doubt ka na sa bagay na kayang gawin ng ating Panginoon sa buhay natin. Hanggang sa nagtatanong ka na ano ba yung mga bagay na pwedeng mangyari pa sa buhay ko, sa pananampalataya ko, at sa pagsunod ko sa iyo, paglilingkod ko sa iyo, Panginoon. At yun yung dapat nating pinakaiiwasan na yung magtanong na tayo sa ating Panginoong Hesus. Sapagkat ang tanging kasagutan pa rin naman ay manggagaling sa ating Panginoon. Hindi man ngayon masagot, maaaring bukas, maaaring taon, maaaring kapag puti na yung buhok natin, tsaka nasagot yung mga panalangin natin. Hindi natin alam eh. Kasi sasagutin ng Diyos ang lahat ng bagay kapag kailangan na natin. Amen po ba? Sa ngayon, di pa pwedeng humiling si Amila ng lechon kasi bawal pa sa kanya. May tamang panahon eh. Sa ngayon, gatas po muna. Amen ba na? Ayan. Kaya huwag kayong mag-alala, baka kapusin ng pagkain, inumin o damit. Eto ni. Halimbawa, pagtingin mo sa bulsa mo, ako, ito na lang. Uno pa lang. Akin si pasahod, 100 na lang ibabaon ko para mag-aasya to. Mababalsa ka na naman, mag-iisip ka na naman. Paano ko mamamasahe papunta sa school? Paano ako kakain sa school? Ano yung mapoprovide ko sa aking family? Yun yung mga struggles na kung saan kung nagbibigay sa atin ng kabalisahan. At maganda po dito sa Matthew 6:33 po, no? Ngunit higit sa lahat, ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Sumunod lang po tayo sa ating Panginoong Hesus at mabuhay tayo sa ninanais na sa atin. At hindi magdadamot o magkakait ang Diyos na ibigay ang mga bagay na pangangailangan natin. Alam ko sa bawat isipan ninyo, may mga bagay kayong pinagpapasalamat at may mga bagay kayong naranasan na ibinigay sa inyo ng Diyos na hindi nyo inaakala. Amen. Marami po yan.
Marami pong pagkakataon na kung saan akala mo mahuhulog ka na pero sinagip ka sa bangin. Yun yung pinakamasarap sa paglilingkod at pananampalataya eh. Yung akala mo wala na pero meron pa. Yung mga akala mo talo na pero panalo pala. Yung akala mo puro mo na lang akala pero sinasagot ng Diyos yung akala mo ng pagpapala. Kaya huwag tayong magpatuloy na mag-isip ng mga bagay na kayang gawin ng ating Panginoong Hesus sa atin. Huwag na tayong mabalisa sapagkat sumunod na lamang tayo sa gusto ng Diyos sa atin, kumilos tayo sa nanaayon sa hinahangad ng Diyos sa buhay natin at ibibigay ng Diyos yung mga bagay na kailangan natin. Ang Diyos po ang magbibigay, hindi po ako. Kasi po ako, limited lang eh. Pero ang Diyos natin, unlimited. Limitless, walang hangganan. Ano man yung mga bagay na hinihiling mo na karapat dapat na mapunta sa iyo, ibibigay ng Diyos. Kasi yung mga bagay na deserve natin, milk tea lang yan. Pero higit baka milk tea shop yung kaya ibigay ng Diyos sa iyo. Di ba po? Kagaya nga po na laging binabanggit, no? Kasi laki man ng barko yung ating problema, kasi lawak ng dagat yung pag-ibig ng Diyos. Amen. Kaya, huwag tayong manghinawa na magpasalamat sa Diyos, ano man yung ating nararanasan. Kuya Kim, napakahirap niyan. Hindi mo alam kung ano yung dinaranas mo. Yes, kapatid, hindi ko alam kung ano yung pinagdaraanan mo. Ano man yung dinaranas mo. May kanya-kanya tayong pinagdaraanan. Meron tayong kanya-kanyang dinaranas. Pero ano man yung pinagdaraanan natin, malinaw sa bawat isa sa atin. At maging malinaw sa atin na kung saan. Kung ano man yung pinagdaraanan mo, pagdaraanan mo lang yan. At habang tumaraan ka dyan, asahan mo kasama mo ang Diyos. Amen. At hindi ka nag-iisa. Yun yung pinakamasarap sa pananampalataya sa Diyos, yung malaman mong hindi ka nag-iisa. At kasama mo ang Diyos sa lahat ng iyong ginagawa. Kaya, magpatuloy tayo na manalangin, magpatuloy tayo magpuri sa Diyos, at magpatuloy tayong gumalaw sa nanaayon sa kalooban niya. Sabi po dito sa Matthew 6:34 po, pagpapatuloy po ito. Kaya nga, huwag niyong alalahanin ang bukas, sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa sarili niya. Sapat na ang iyong mga suliranin sa bawat araw. Alam niyo po, kapag halimbawa, meron mga pagkakataon gabi, hindi po ako pinapatulog sa pag-iisip ng mga bagay na pwedeng mangyari bukas. Binabalik-balikan ko ito eh. Minsan nga nag-uusap kami ni Mrs. Nagbibiroan kami. Sabi ko, sapat na yung problema ngayon. Pabayaan mo yung bukas. Hayaan mo yung Diyos kumilos dyan. At bibigyan ako ng pagkakataon ng Diyos na makapag-isip, kumilos, at gumalaw sa anumang mga bagay na iuutos niya sa akin. Kasi kung minsan yung mga bagay na nagbibigay talaga ng kabalisaan yung bukas, may nakakaalam po ba ng bukas? Mangyayari bukas. Pwede tayo mag-schedule. Amen po ba? Pwede tayo mag-schedule bukas. Papasok tayo. Bukas sasakay ako ng jeep. Bukas makikita ko yung best friend ko. Bukas mag-multi kami kasi sahod ko ng paluwagan. Na plano lang. Pero wala tayong kasiguraduhan kung abot po tayo bukas. Amen po ba? Pero isang pagpapasalamat kung gumising tayo bukas. Kasi meron pang gagawin ng Diyos sa buhay mo. Amen po ba? Sabi nga, di ba, every gising is a blessing. Kaya lagi tayo magpasalamat sa Diyos. Meron kumakalat no, sa TikTok, no? Halimbawa, bibigyan kita ng 10 million ngayon. Pero hindi ka nagigising bukas. Tagapin mo pa ba? Siyempre hindi na. 100 milyon. Tatanggapin mo, hindi ka nagigising bukas, o bibigyan kita 100 milyon. Di pa rin eh. Lahat ng yaman ni Henry C. kaya ibigay ko sa'yo, pero hindi ka nagigising bukas. Tanggapin mo. Hindi. Ibig sabihin, ang buhay natin at yung paggising natin, walang makakapantay sa halaga nun. Walang makakapantay. Tama po ba? Ano po yung dapat natin ibalisa kung di tayo makabili sa Pasko ng bagong damit? Amen po ba? Ano dapat natin ikabalisa kung di natin maibigay yung mga bagay na gusto natin sa anak natin? Ano dapat natin ikabalisa kung wala pa tayo 3-story house na merong swimming pool sa taas? Pangarap ko po yan ng bata ako eh. Hanggang ngayon wala pa rin. Tinatanong ko yung sarili ko, bakit hindi ko pa rin naabot? Sabi ko, hindi kasi ako lumaki. Biro lang po. Pero ganun pa man po. Napakabuti ng Diyos. At walang makakapantay na halaga sa buhay na meron tayo.
Kaya dapat lagi natin ipagpasalamat. Ano man po yung naranasan natin, ano man po yung pinagdaanan natin, ano man po yung bigat ng problema na meron tayo, patuloy tayo magpasalamat sa Diyos. Amen po ba? Yes. Magpasalamat po tayo sa Diyos. At huwag tayo magsawang magpasalamat sa Diyos. Sa bawat araw na lumilipas, sa bawat oras na lumilipas, sapagkat mabuti ang Diyos. Ano man yung pinagdaraanan natin, nasa gitna man tayo ng karamdaman, nasa gitna man tayo ng problema, nasa gitna man tayo ng mga bagay na hindi natin ninanais. Pero magpasalamat pa rin tayo sa Diyos. Napakahirap niyan kasi kapag tinanong mo yung tao, sasabihin niya sa'yo, bakit ka magpapasalamat? Ganyan yung buhay mo. Bakit ka magpapasalamat? Ganyan yung nararanasan mo. Pero ang tinuturo ng Diyos at yung sukatan ng ating pananampalataya ay magpasalamat ka sa gitna ng mga bagay na hindi mo ninanais. Amen po ba? Kasi higit sa lahat, yung pagpupuri sa Diyos, hindi lang yung mga bagay na natatanggap natin, yung maging dahilan natin para magpasalamat tayo sa Diyos. At yan yung mga maging malinaw sa atin. Kapag di natin na-achieve yung mga bagay na ninanais natin, di natin maabot yung mga goals natin, di natin maabot o makuha yung mga manifesting natin, magpasalamat pa rin po tayo sa Diyos. Kasi yan yung diwa ng ating pananampalataya. Yung makapagpasalamat ka sa gitna ng anumang mga pagsubok. Sabi po dito, no, sa 1 Thessalonians 5:18, sa NLT version po, be thankful in all circumstances, for this is God wills for you who belong to Christ Jesus. Sa MBB version po, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Malinaw po itong sinasabi, hindi ko po sinabi ito, sinabi po ito ng Biblia. At sinasabi po sa atin ng Diyos, sa bawat isa sa atin, na magpasalamat tayo sa lahat ng pagkakataon. Ano man yung pagkakataon, magpasalamat tayo. Hirap naman yun, Kuya Kim. May struggle ako sa pamilya ko, magpapasalamat ako. Oo, magpasalamat ka. Inaway ako ng asawa ko kasi kaka-TikTok ko, hindi ako napagsain. May kasalaman yun kaya kapatid. No, gawin natin yung duties and responsibilities natin. Pero ano man yung pinagdaraanan natin, may mga bibigat tayong pinagdaraanan, may mga mabigat tayong dinaraanan. Pero dinaraanan, dinadaanan. Amen po ba? Kapag dinaraanan natin, lumilipas po yan. Amen po ba? Kasi kapag yung mga, halimbawa, nakasakay ka sa jeep, kapag nananatili yung lugar na yan, hindi ka umuusad. Pero kapag ka unti-unting lumalayo ka doon at lumiliit yung bagay na nakikita mo pa, iba-iba na, ibig sabihin umuusad ka. Malinaw na dinaraanan mo na. At alalahanin mo na yung mga bagay na naranasan mo. At ano man yung mga test na naranasan natin, ay magiging testimony natin. At yung mga testimony na yan natin, ay yung mga magiging pagpapasalamat natin sa ating Panginoon Jesus. Sabi ko nga kapag kami dinaranas kami pamilya na hindi ka nais-nais, no? At hindi ko inangat, sabi ko, Lord, tinadagdagan mo yung pagpapasalamat namin, yung testimony namin. Next, sa Efeso 5:20, sa MBB version po. Lagi kayong magpasalamat sa Diyos na ating Ama dahil sa lahat ng bagay sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Sa NLT, and give thanks for everything to God, the Father, in the name of our Lord Jesus Christ. Magpasalamat tayo. Tumatawid mula sa Philippians, sa Efeso, hanggang sa Thessalonica, puro pagpapasalamat. At yung nagsulat nitong taong ito, si Pablo, habang ginagawa niya yung mga letters na yan sa mga church, nakakulong siya, mga kapatid. Isipin niyo nakulong siya dahil sa pananampalataya na meron siya at sa pagsunod niya sa Diyos. Pero patuloy pa rin siya nagpapasalamat. Amen po ba? Ibig sabihin, walang rehas na makapagharang sa atin, walang limitation na makapagharang sa atin, walang mga pader na makapagharang sa atin para makapagpasalamat sa Diyos. Amen po ba? Walang hahadlang. At nasa malaya tayong bansa. Yun yung mga dapat natin ipagpasalamat. Hindi kagaya sa ibang mga lugar na kung saan ang Kristyanismo ay tinutuligsa o inuusig. Tayo malaya tayo makapag-pray. Malaya tayo makapaglingkod. Malaya tayo makapag-push. Malaya tayong makapaglingkod. Malaya tayong pumunta dito sa Goson Compound para makapagpuri sa Diyos. Yun yung mga bagay na dapat natin ipagpapasalamat. Verse 7 po, no? At ang kapayapaan ng Diyos sa Philippians po ito.
At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Sa English version, sa NLT, and the peace of God which transcends all understanding will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Pagtingnan po muna natin yung at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao. Marami tayong hindi kayang unawain. Marami tayong bagay na hindi natin kayang abutin. Hindi natin kayang isipin yung kayang gawin ng Diyos. At alam ko, meron na rin kayong mga testimony ng mga ganyang bagay. Hindi mo alam gano'n nangyari. Kagaya ng akin nabanggit kanina. Nung akala mo wala na, pero meron gagawin ng Diyos sa buhay natin. Manampalataya lang tayo. Sabi dito sa Isaiah 40:28, MBB version po muna tayo. Hindi ba ninyo nalalaman, hindi ba ninyo naririnig na itong si Yahweh ang walang hanggang Diyos, ang siyang lumikha ng buong daigdig? Hindi siya napapagod, sa isipan niya'y walang makakaunawa. Sino ba naman makakaisip na gumawa ng mundo, gumawa ng mga planeta, bigyan ng oxygen yung mundo para makahinga tayo, bigyan niya tayo ng kapaguran para makapagpahinga tayo at makatulog. At hindi na natin kailangan isipin para gumana yung mga internal organs natin. Isipin nyo kung isipin nyo pa yan, gumana ka puso, tumibok ka. Wait lang, kulang ng tibok kasi tumakbo ko. Ito po ba? Mga simpleng bagay na hindi natin pinapansin sa buhay natin pero hindi natin maunawaan. Amen po ba? At patuloy mga discoveries ng mga bagay-bagay, pero hindi pa rin naunawaan ng tao. Ano man yung talino ng tao ay may hangganan pa rin. May mga bagay pa rin na hanggang ngayon di pa rin napapaliwanag. Pero kayang ipaliwanag ng Diyos. Amen po ba? Sunod natin pagdiinan po yung salitang mag-iingat. O dun sa NLT version, will guard. Ito yung sa translation po ng will guard, sa ibang translation po, sentinel. Kung mayroong mga gamer dyan, alam nila kung ano yung sentinel. Yung sentinel, di ba may mga kasundaluhan, may army. Habang natutulog sila, di naman sila sabay-sabay natutulog. Amen po ba? Isipin nyo kung halimbawa lahat ng sundalo, mayroong isang hukbo, tapos lahat sila tulog, tapos gabi, sumalaki yung mga kalaban nila, di lahat sila, namatay sila nang walang kalaban-laban. Amen po ba? Kaya may mga sentinel po. Mga sentinel, ang kanilang task o duty ay bantayan yung mga natutulog at magbantay habang gabi o nagna-night watch sila. Yun yung mga bagay na ba't ibinigay itong mag-iingat? Ibig sabihin, malinaw dapat sa atin na kung saan kahit tayo natutulog. Kaya tayo binibigyan ng pagtapos mong umiyak ng umiyak. Alam ko mayroon na nakaranas niyan. Iyak ka ng iyak sa Diyos habang nananalangin ka. Hanggang sa hindi mo namamalayan nakatulog ka. Pero tapos pagising mo parang sobrang lakas mo. Yun yung pagkakataon na kumilos ng Diyos ng buhay mo. Hindi porket tulog ka, hindi ka kumilos ng Diyos, tulog din ng Diyos. May babantay sa atin ng Diyos. Habang nakapikit tayo at natutulog at nagpapahinga. Pero hindi nagpapahinga yung Diyos para kumilos sa buhay natin. Kumikilos siya 24/7. Amen po ba? Ganon kabuti ang Diyos. At doon po sa pinakadulo po natin, sa inyong puso at pag-iisip. Sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Yung ating pakikipag-isa sa ating Panginoong Jesus ay may mga benepisyo na kung saan ating nakakatanggap. Halimbawa, kung papasok tayo sa isang trabaho, bago, halimbawa, kung may mga credentials ka, unang tanong mo, ano po ba yung benepisyo ko dyan? Amen po ba? Hindi ka naman papasok sa isang trabaho, tapos ikaw pa yung magbabayad, no? Pwede po ba yun? Ikaw na nagtrabaho, ikaw na nagpagod, ikaw pa magbabayad sa kumpanya. Parang wala naman po nun. Pero, ano po ba yung mga benepisyo na kung saan na natatanggap natin nung minsan natin tinanggap ang ating Panginoong Jesus the first day? Natanggap natin yung biyaya niya, yung grasya ng ating Panginoong Jesus. Sabi po dito sa Efeso chapter 2 verse 8 to 9, sapagkat dahil sa kagandahan loob ng Diyos,
kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang may pagmamalaki ang sino. Tinuturo ng ating mundo na kung saan maging mabuti ka, huwag ka magsabi ng mga masasamang salita, tumulong ka sa kapwa mo, ibigay mo yung yaman mo sa tao, ay maliligtas ka na. Yan ang turo ng mundo. Na kung saan, basta't wala kang tinatapakang ibang tao, amen, ligtas ako. Hindi po ganun eh. Malinaw na maliligtas tayo hindi na dahil sa sarili nating gawa. Yun kasing pagtulong, yung kasing pagmamalasakit sa kapwa, gawa natin yan eh. Pero hindi po yun yung makapagligtas sa atin. Ang makapagligtas sa atin ay yung biyaya ng Diyos. Yung mga bagay na ginagawa nating kabutihan ay bunga na lamang ng pagtanggap natin sa ating Panginoong Jesus. At yun yung bagay na dapat nating unawain. Dito po ako magtatapos po, no? Sa Efeso 5:20. Sabi po dito, lagi kayong magpasalamat sa Diyos na ating Ama dahil sa lahat ng bagay sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Sa NLT version po, always give thanks to God, the Father of everything, in the name of our Lord Jesus Christ. Huwag tayong magsawa na magpasalamat sa Diyos. Huwag tayong matakot na kumilos sa pananampalatayang meron tayo. At ang bawat tanong na dapat nating tinatanong sa ating isipan pag gumising tayo. Ito ay isang hamon mo. Nakipag-usap ka na ba sa Diyos? Sa bawat gising natin. Para maumpisahan natin yung bawat araw natin ng may pagpapasalamat at meron na rin blessing na meron tayo. At